Limang mahalagang bagay na dapat alam mo bago ka magsimula bilang seller or mag-invest sa negosyong sitaw dropshipping. So without further ado, kung kayo po ay bago pa lang po sa aking channel, please consider to like, share, subscribe, and click the bell button so that every time that I will go live or mag-upload ng mga videos o tutorial patungkol kay sitaw, ay kauna-unahan kayong manonotify at mag-update. So without further ado, let's get into our topic. So mayroong limang mahalagang bagay na dapat mong alamin, dapat mong malaman bago ka magsimula kay sitaw. Unang-una, kailangan alam mo ang historical background. Kailangan alam natin, okay? Kung meron ba itong website. Kasi yung isang kumpanya at wala siyang website, ibig sabihin, mahina yan. Kaya ako, pag naghahanap ako ng mga sources, ng mga suppliers sa aking negosyo, o kahit nung nag-a-apply ako ng trabaho, unang-unang tinitingnan ko kung mayroong website. So, tingnan nyo kung mayroong website si Sitaw. At doon nyo makikita kung gaano nang kalaki itong kumpanyang ito. Inuulit ko, kapag walang website, huwag nyong patusin. Ikalawa, dapat alam natin o alam ninyo kung kailan ito nagsimula, when it was established. Dapat malaman natin kung gaano na katatag itong negosyo na ito. Baka ito ay 1 buwan pa lamang, 2 buwan pa lamang, so ibig sabihin, siya ay nangangapa pa lang. So kapag ang isang kumpanya ay tumagal na ng more than 2 years, ibig sabihin, hindi man siya malagong malago, hindi naman siya malaking malaki, pero meron na siyang nasabi kasi meron na siyang circulation within 2 years or more. Okay, tingnan natin. Kaya sa aking pagre-research, nakita ko na si Sitaw sa bansang Pilipinas ay na-establish ng September 2022. Okay, at nakita ko rin sa website ng Sitaw at saka sa survey, yung TMP something survey in Asia, na ang Sitaw ay 5 sa pinaka malakas na dropshipping business na e-commerce online sa bansang Pilipinas. Lumilevel na siya para halos kay Lazada at kay Sitaw. So nakita ko rin yan. At ikatlo, kailangan sa website nakikita rin natin kung ano yung mga produkto na kanyang ino-offer. Ang isang kumpanya, kapag siya ay walang produkto na ino-offer o walang services, ibig sabihin, scam yan. So dapat alamin nyo ang historical background ng isang kumpanya na inyong applyan o isang negosyo na gusto nyo yung salihan. Kung ito ay may website, ang historical background, kailan nagsimula, at ano ang produkto at services na kanilang ino-offer. Ikalawa, dapat nating malaman yung legalities. Ito ba ay legal? So paano natin malalaman? Siyempre, kung yan ay nakatuyo sa bansang Pilipinas, of course, kailangan natin alamin kung meron ba itong barangay permit, meron ba itong mayor's permit, meron ba itong BIR, nababayad ba ito ng tax, or kung malaki mang kumpanya, ito ba ay approved or ina-acknowledge ng Security and Exchange Commission. Okay? At kailangan alam din natin kung meron bang insurance ang negosyong ito sa Pilipinas. At since, sabi nga sa website na nabasa ko, ang Sitaw ay nagka-cater sa 25 countries, dapat meron din siyang insurance international. Di ba? Just in case, huwag naman po ilalapit, nagkaroon ng problema, nag-declare ng bankruptcy, meron tayong pangahawakan na mabibigay yung para sa atin kasi naka-insured itong kumpanya na to. So, dapat alam din natin yung legalities. Ikatlo, pag alam mo na ang historical background at legalities at napag-aralan mo na ang tungkol sa produktong Sitaw o sa negosyong Sitaw, ay isipin mo mabuti. Ready ka na ba? Gusto mo na bang subukan? So, bago mo subukan, kailangan mong mag-register. Okay? At pag mag-register ka, nasa ilalim lang po ng description box na to, ang aking referral code. O referral code ko na Tiwala. Kapag po ginamit nyo ang referral code ko, ako po mismo ang inyo magiging sales associate, ako po mismo ang magiging mentor ninyo at guide nyo po para po sa inyong Sitaw journey mula sa pag-register hanggang maging acquainted kayo o familiar sa mga technicalities, techniques, at strategies kung paano nyo mapapalaki ang inyong produkto o ang inyong negosyo, at higit sa lahat, maranasan nyo yung tinatawag nating pinakamasaya, rewarding sa lahat. Yung magkaroon tayo ng profit po. Okay? On a monthly, daily, monthly, weekly, and yearly basis. Lang po, pakisuyo lamang sa inyong lahat. Kung ako po ay magiging mentor nyo, okay, just listen to me carefully. Be determined,
serious and proactive. Para po mag-guide ko kayo ng maayos, ma-mentor ko kayo ng maayos, and I'm pretty sure you will reach your financial goal with sitaw. Ang apat na dapat yung malaman, kailangan yung, of course, pag-aralan ang business. Study the business. Paano mo malalaman? Paano ka makapag-aaral? Of course, ask question to your sales associates. Mag-ask kayo sa akin kung ako yung magiging mentor ninyo. Kung magre-register kayo, gamit ang aking referral code na Tiwala, ako mismo ang mag-guide, ang tutulong sa inyo para lubos yung maunawaan, maging familiar kayo, at higit sa lahat ay maging smooth ang inyong mga store. Kalawa, kailangan nyo mag-read ng mga updates at mga pinopost-post sa GC. So kung kayo po ay magiging kabahagi ng aking Team Tiwala Maestro Manalo, at nakuha ko ang inyong mga messenger, ang inyong mga WhatsApp, isasali ko po kayo sa mga GC dahil doon kami nagpapalitan ng aming mga techniques, mga experiences, strategiya. Okay, ang gawa po namin sa aming grupo ay nagpapaangatan. Hindi po tayo naghihilahan, bawal po sa ating grupo. Crab mentality or utak talangka. So lahat po tayo dito ay nagpapaangatan, walang siraan, tulong-tulong tayong mapalago natin ang ating negosyo kay Sitaw. At yun naman ang vision at mission ni Sitaw. Let us grow together. Tayo mga sellers. Okay? Wala ditong competition. Okay? Pangatlo, na pwede nyo gawin, paano nyo ma-study yung business, mapapag-aralan. Manood po kayo ng iba pa mga videos na ginagawa, ng iba pa mga Sitaw, mga vloggers, tungkol kay Sitaw, yung mga influencers. At yung pinakamahalaga, yung tinatawag nating discovery method or learning by doing. Try to discover your own styles, statistics, knowledge, techniques. Okay? Kung paano nyo mapapalago ang inyong negosyo. Ibig sabihin, napakaganda na we should have learned from ourselves. Sabi nga, the best teacher is our experience. So we are learning from our experience. At kapag na-experience nyo, meron kayong bagong techniques, may bago kayong strategy na natutunan para mapalaki nyo po yung profit nyo, mapalawak nyo ang inyong business, ay isa nyo naman sa ating grupo. Di po ba? Napakahalaga na meron tayong sharing dahil nga, sabi ko nga sa aking sarili, whatever the knowledge and learnings that I have in my mind, i-share ko yan sa kapwa ko. Dahil yung karunungan na yan ay hindi ko naman madadala 6 feet under the ground. So kailangan, kung tayo may mga bagong strategies, may bago tayong mga techniques, i-share natin sa mga kasama natin, kagrupo man natin o hindi, at least nakatulong tayo. We have invested something to them. Kung di man natin sila kasama sa ating team, ang mahalaga, tayong lahat ng mga Sitaw sellers ay nagkakatulungan. At ang pinakamahalaga ay itong panlima. Treat your store as your baby. Okay? Ituring nyo na baby nyo, na anak ninyo itong store nyo. So bilang anak, kailangan natin kalingain. Bilang magulang ng ating negosyo na Sitaw, kailangan alamin natin kung ano ba ang mga strength at ang weaknesses nito. Okay? Ano ba yung masasabi nating strength? Halimbawa, strength natin kasi updated tayo nagpipick up ng order. Di po ba? So kung updated tayo nagpipick up ng order, okay, hindi tayo nagkakaroon ng overdose, tumataas yung ating process rating evaluation. Dahil alam naman po natin, okay, lalong-lalo sa mga magsisimula pa, this is for your advanced information, na kailangan meron tayong process rating evaluation na maipasa. Kung 7% ang markup profit mo, kinakailangan lamang may ipasa ang isa sa dalawang evaluation. Pero kung combination ng 7, 8, and 12, kailangan mong ipasa pareho para hindi ka magkaroon ng deduction sa markup profit. Anyway, yun naman deduction ay i-deduct lang naman yun sa ating profit na 7%. 1% lang naman. Kung tayo ay may 7% markup profit. Kaya nga yung aking na-advise sa mga nagsisimula pa lamang kay Sitaw ay wala pang masyadong ganong kalakihang investment or puhunan, I would rather advise you na piliin ng mga produkto ng less than 300, hindi tataas ng 300, yung mga 7% marka para makahabol tayo, makaprocess tayo marami at maiwasan natin ang bumagsak sa process rating. Pero madali lang yung process rating. Pag kayo ay member ko na, kapag kayo ay under na ng aking affiliates program ko, nasa ilalim ko kayo, ay hindi ko kayo pababayaan na bumagsak kayo. Basta makikinig lang kayo, maging determinado lang kayo, maging good listener lang kayo, at maging positive dito sa ating negosyo kay Sitaw. Okay? At ang weakness, of course, kailangan sa weakness natin ay iwasan natin yung mag-fail kay Sitaw.
ma-fail tayo sa ating evaluation. Yun ang magiging weakness natin dito eh. Kasi manghihinayang ka na mabawasan pa ng 1% yung iyong markup profit. Kaya nga, we will do our best, you should do your best, na kailangan maipasa ang process writing para wala tayong weakness. Puro positivism, puro magandang result, magandang output. So, ano ba yung about sa business, sa cycle ni Sitaw? Madali lang naman, actually, hindi naman mahirap talaga. Unang-una, ang gagawin lang natin sa mga store na ating gagawin, kaya pag may pumasok na order, ipipick lang natin yung order. Tapos maghihintay lang tayo ng 15 to 17 days. From the picking day or picking date, maghihintay tayo ng 15 to 17 days para sa delivery nito. So wala tayong gagawin kundi mag-fund at mag-pick lang. Pag na-deliver na yung product na yon sa ating customer, hintay lang tayo ng 3 days after sales process. Ibig sabihin, yung pera na pinuha natin doon sa picking date natin, just for example, nung araw na ito ay nag-pick ka ng worth 300 pesos. So 7% ang markup mo, meron kang 21 pesos. So on the 20th day, okay, magiging 321 yan. So 321 ang ibayad ni customer, pero 300 lamang yung ating puhunan. Kasi nga, meron tayong 7% markup. Di po ba? Kaya i-roll nyo lang, paikutin nyo lang yung inyong puhunan at tubo. Wag muna kayo mag-withdraw, okay? Palakihin nyo muna, saka kayo mag-withdraw ng paunti-unti, kasi sayang din kasi. Ganun kasi ang ginawa ko sa aking store. After 2 months, saka ako nag-withdraw ng pakunti-kunti kasi yung profit, pinapalaki ko pa. Di po ba? So, isang patunay na ito ay hindi Ponzi scheme kasi maliit lang talaga. Di mo, 21 pesos lang sa 300. Pero ang kagandahan dito, volume yung orders. Kaya lumalaki yung ating markup profit. So hindi siya Ponzi scheme. Tulad na nag-invest ka ng 17,000, kunyari ngayon, kinabukasan magiging 20,000 agad. Ponzi scheming yun, tawag doon. Pero dito, maliit lang ang kinikita natin kasi per order yung ang ating profit, pero volume naman yun. Kasi nga, Sitaw is catering 25 countries. Hindi lang po sa Pilipinas. So hindi rin po siya scam. Kasi bakit kami hindi scam? Panoorin niyo po yung video ko sa YouTube channel ko. Ilalagay ko rin po yung link dito sa description na nagpapatunay that when I placed the order, when I headed back in the Philippines, nag-place ako ng 3 order at sa store ng aking 2 kaibigan saka sa store ko, dumating talaga noong ika 15 at 16 days yung product. So sabi nga, madi-deliver kay customer ang produkto 15 to 17 days. So dumating sa akin ng 15 and 16 at makapanood nyo po sa aking videos na nauna yung aking testimony na sabi ko nabudol ako ng Sitaw, but I shared it into a positive, I turned it into a positive way. Okay, note lang po, paalala ko lang po para sa inyong lahat, kung meron lang po kayong maliit na kapital, ina-advise ko kayo na i-maximize nyo lang po muna sana na 7% muna yung profit nyo hanggang markup profit habang inaaral nyo mga produktong hindi tataas sa 300 pesos. Kapag gamay nyo na at medyo na paikot nyo na, may cycle na po yung inyong funding, okay, mula 20, 21, paikot-ikot na yung pera nyo at nadagdagan na, saka kayo paunti-unti magdagdag ng 8%, 10% up to ma-reach nyo po yung 12%. So yun po ang ina-advise ko para po hindi kayo masyadong mabigla kasi nga po overwhelming ang mga orders kay Sitaw kasi ang orders is not only coming from the Philippines but 25 countries that Sitaw is catering. So yun po mga kamestro, pwede naman din po kayong magdagdag kung meron kayong extra income. So ngayon mga kasitaw, dito na po natin tinatapos yung ating video for today. Sana marami kayong natutunan, and once again, kung nais po ninyong subukan ang negosyong dropshipping business with Sitaw, pwede nyo pong gamitin ang aking referral code, Tiwala po. Again, nasa description box po dito sa ilalim ng video na to ang link para po makapag-register kayo at i-private message nyo rin po ako. Ilalagay ko rin po yung aking Facebook page, Maestro Manalo, para po mag-guide ko kayo at ma-mentor ko kayo sa inyong journey kay Sitaw mula sa registration hanggang ma-familiar kayo sa mga strategies, mga techniques kung paano nyo palalaguin ang inyong negosyo at sa bandang huli ay ma-enjoy nyo po yung mga perks, yung mga profits na talaga namang overwhelming na biyaya galing kay Lord. So once again, if this is the first time that you are watching me on my YouTube channel, please consider to like, share, subscribe, and click the bell button para lagi kayong updated sa lahat po ng mga vlogs, tutorials ko po patungkol sa negosyong Sitaw at iba pong mga niche na ginagawa ko sa aking YouTube
channel. Once again, this is your guru, Maestro Manalo, always saying spread love, kindness, quote-unquote, positivity. Bye for now and see you on my next live and vlog. God bless.